Actually, inspiring yung sinasabi. Tsaka, yun siya yung leader na he just walks his talk. So you want to really follow in his footsteps para sa ganun maging konkreto talaga yung aming ministry sa simbahan. On leave po kayo, so ibig sabihin magiging active na huuli kayo. Parang nabanggit mo yung magiging mission after ito, Catholic in Action. Catholic in action. Di ba? Oo. Ayan na po, at muli namang pinaligayan ng Santo Papa. Bigay hilig tong Santo Papang ito, no, Arnold. Parang alam niya na masidhi yung kagustuhan ng marami na alam niya, makita parang siya. may himala sa kaway niya. Di ba? Parang nararamdaman So, niya. umiikot-ikot siya, binabalikan niya, iniiwan niya yung mga security escort niya, mapuntahan lang yung mga tao. Naalala ko yung sinabi ni Father Filoni, Father Luciano Filoni, yung Argentinian priest na tag-Pilipinong-Pilipino na. 20 years dito yun. Sabi niya, kaya nga nagpunta yan dito, pastoral visit yan eh. Yun ang mission niya talaga, mapalapit sa tao. Hindi pwedeng harangan yan. Buti pa si Papa. Yes, Pat. Ito nga kami kanina. Buti pa ang Santo Papa narito. Nakisalimuha sa atin. At kahit medyo nagtatawanan tayo o masaya pakiramdam natin, parang sumisingit-singit din yung lungkot at alam nating bukas iiwan na niya tayo. No? Lakas ng ulan, Arnold, oh. Alam mo, naramdaman din namin yan sa Tacloban. Mas malakas pang ulan at mas nakita malakas ko, na may hangin hangin. nga kayo At some point, wala ka ng, hindi ko na mabasa yung notes ko kasi basa na yung mga notes ko. Pero dasal ka na lang ng dasal kasi it's such a privilege to see this Pope and to see yung reaction din ng mga kababayan natin sa kanya, lalo na sa Tacloban, daman-dama mo kasi mga naulila itong mga to, nawalan ng lahat-lahat sa kanilang buhay, tapos binisita sila ng Santo Papa. Alam mo, ang isang hamon nila dito, alam na nating masama ang panahon, tapos bawal pa yung payong. Diba kasi yung kapote, hindi na, kaya basang-basa Soaking rin wet sila. talaga. Oo. Pero hindi natinag po yung yung pananampalataya. Ganyan mo ba talaga yung mga kasamahan natin sa pananampalataya? Kasi nagulat ako sa pinapakita nilang katatagan, pero doon sa pang-araw-araw, no? At saka yung mga trabaho tungkol natin, like yung pagsisimba na lang, no? Hindi nakikita sa ibang simbahan yung ganung depo ni Santo Papa dyan po sa residente ng ating Papal Nuncio, no? Na kung saan siya naging pansamantala din niyang tahanan, no? Father, baka may gusto pa ho kayong i-share na hindi ho namin natanong ni Arnold ngayong hapon. Doon sa homily ho, meron ho ba kayong gusto pang maidagdag na mga turo niya at paalala po sa ating mga Katoliko? Siguro po yung una, yung kanyang sinabi kanina tungkol sa family. Kasi inugnay niya na ang isang bata ay pinotektahan ng isang pamilya. Okay. At kinakailangan din, sabi niya, bilang isang pamilya ng mga mananampalataya ay we also have to protect also the families, the Filipino families, sapagkat mahalaga ang pamilya. Ito ang pundasyon ng proteksyon ng isang bata, gaya ng Santo Niño. Ayun. Gusto kong i-connect yung pamilya, yung setting ng pamilya. Nung sinabi niya itong Santo Niño, no, yun yung nangyari sa ating Panginoon na nandun siya sa pamilya. And sinabi niya ito yung magandang expression ng pagiging magkakapatid, no? Lalong-lalo na nakita yon na miyembro tayo ng isang pamilya nung dumating yung bagyo. Yung mga nasalanta, nandun sila pero tumulong, no? Ang iba't ibang mga Pilipino sa kanila. At yung Santo Niño, binigyan proteksyon ni St. Joseph, di ba? Parang ganun. Parang pagbibigay proteksyon din sa pamilyang Pilipino. Narinig po ba natin lahat ng mga inaasahan nating marinig, Father, from the Pope? Yung, he's very inspiring, walang duda ho about that. But, the hard issues, katulad mga po ng controversies. climate change, inaantay po yun ng mga environmentalists. Lalo na pumunta siya rito for the Tacloban Super Typhoon Yolanda victims. Siyempre, kakabit nun yung climate change Kalikasan. issue, etc. Yeah, halimbawa yung sa climate issue, ito yung nabasa ko, no? Na pagkatapos nito, magsusulat siya ng isang dokumento
para dito lang. Sa kalikasan lang. Ito ho ba Tungkol yung sa encyclical na Encyclical. Encyclical, Yes. okay. Sabi ho ni John Allen, yung famous na papal biographer ng CNN, this is one pope na, very inspiring, ganyan. But actually, wala pa raw hong nababago sa teachings ng church. Wala pa siyang naililay na groundwork na merong major na mangyayari talaga sa teachings ng simbahan. Brother Zurita. So hopefully, in the future, kasi nga marami na siyang ginawang mga preparation, hopefully we'll be able to hear yung mga bagong pronouncements na ito nating mahal na Santo Papa. Okay. Naku, maraming salamat po sa pagsama po sa amin, Father Joel Camaya at Brother Clifford Zurita. Tawagin uli natin si Mike at si Vicky mula sa Quirino Grandstand. Mike, Vicky. Nako, Jessica, Igan, talagang ang masasabi ko lang, binuhay ni Pope Francis ang ating pananampalataya sa isang Diyos na mapagpatawad at di tayo pababayaan. Ika nga, partner, may isa ako nakausap dyan. Ang sinabi niya, alam mo, dahil nakita ko si St. Francis, gusto ko nang maging mabait. Jessica, Arnold, uwian na mga tao. Siguro naman hindi kayo tututol kung sasabihin namin na walang uuwi galing dito sa Luneta ngayong gabi nang hindi nakangiti, nang hindi rin basa. Pero okay lang. Lahat tayo, Mike, Vicky, blessed by the Pope. Salamat po sa... Okay, may mga helicopter pa. Okay. So, hanggang dyan na lang po. Si Pope Francis dito sa Luneta, partner. Sige, Igan, Jessica. Salamat sa inyong pagtutok. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage. At narito po sina... Pia Arcangel at Gigi Manicad para sa 24 oras ngayong araw ng linggo. Maraming salamat, Jessica at Igan. At kasalukuyan nga po isinasagawa ang motorcade ng Santo Papa matapos nga po ang concluding mass ng kanyang papal visit. At mula sa Quirino Grandstand, pupunta siya muli sa Nunciature. At ngayon, Jiggy, kita naman natin, no? Gaya ng sinabi ni na Vicky at Mike, walang umuwi nang hindi nakangiti. At Hindi sa ngayon, nakangiti. yung mga nakaantabay, wala pa talagang umuwi. Wala pa umuwi, kahit dumaan na, nandun pa rin sila. At sakay pa rin kasi no, yung Santo Papa ng kanyang jeepney-inspired Pope Mobile. Na unang beses niyang ginamit kanina papunta sa Luneta. Matapos nga po ang misa kanina, ay nag-ikot pangang muli si Pope Francis sa paligid ng grandstand upang muling mabati ang mga tao. Pag-uwi sa Apostolic Nunciature ay inaasang magpapahinga na muli ang Santo Papa. Ito na ang kanyang huling aktibidad bago ang departure ceremony bukas pabalik ng Vatican. At sa kabilang piya ng mga kapuso nitong napakalakas na ulan, talagang kitang-kita natin yung pagtsatsaga at pagiging masaya ng ating mga kababayan para lamang masilayan ang mahal na Santo Papa. Actually, Jiggy, pag titignan mo lang no, yung dami ng tao, kung yun lang yung pagbabasihan mo at malayo no, yung shot, isipin mo hindi umuulan eh. Kaya lang nakikita natin pag tinatamaan ng ilaw, halimbawa yung headlights ng Pope Mobile, doon natin marirealize kung gaano pala kalakas no, yung buhos ng ulan, pero yung mga tao kasi hindi nagsisialisan. At saka yun nga, no, yung nabanggit mo na kung wide shot, di mo maalalaman na umuulan dahil di mo mapapansin na nakakapote. Pero yung pong mga kababayan natin ay halos ganito po, mapwera sa hangin na malakas kapos sa Tacloban, halos ganito po ang kanilang sinapit dahil sa malakas na ulan. Ginaw at gutom sigurado, pagod ang inabot niya. Pero sa oras na malapitan sila at madaanan ng Santo Papa, burado lahat ng mga kanilang sakripisyong ginawa. Eto nakikita natin rin no, yung mga nagdala pa rin nung kanilang mga imahe ng Santo Niño dahil sabi nga ng CBCP, kung maaari magdala kayo ng mga inyong mga Santo Niño sa bahay, sa mga opisina, di ba? Marami meron sila sa kanilang mga negosyo. Naglalagay sila ng imahe ng Santo Niño, dalhin daw nila dahil kahit paano mababasbasan ito ng Santo Papa. At saka, Jiggy, napapansin natin, di ba halimbawa kahapon din sa Tacloban, kapag tumitingin siya, lumilingon, minsan parang nagsasign of the cross din siya, di ba? Nagsasign of the cross, talagang nagbe-bless at nagbabanggit siya ng mga maikling dasal. Ano? Dito sa nangyayari po ngayon ay nakita rin natin kahanga-hanga talaga yung lakas ng Santo Papa no, sa kabila nung haba ng oras ng kanyang aktibidad para sa buong araw. Nakikita nyo, mahirap din ho yan na ngayon naman nakatayo siya at nag-iikot sa mga kababayan natin. Biruin mo, alas 9 pasar, halos alas 9 actually, nung umalis siya ng Nunciature, tapos dire-diretso siya UST, tapos sandali lang yung kanyang pahinga, tapos dumiretso na ng
Quirino Grandstand. At maski kasi sa pagbiyahe niya, nakatayo siya, di ba? Nakatayo JG? siya at umiikot doon sa ibang mga membro ng media. Itong ginagawa po ng Santo Papa ay very inspiring para sa karamihan sa atin. At yung mga nakikita ko nga, yung mga nanonood sa bahay-bahay nila, yung mga nanonood sa mga sari-sari store, mga terminal ng tricycle, naluluha talaga sa oras na naririnig nila itong mga mensahe ng Santo Papa. Actually, ako, Jiggy, nung Friday, nung Thursday actually, dun sa motorcade, medyo malayo ako. Pero naramdaman ko yung kakaibang, diba, yung parang basta may kakaiba kapag nakita mo ang Santo Papa. Pero ikaw, kahapon, nakamayan mo pa talaga siya. Oo, handa na ako nang sasabihin sa kanya, pero nung nasa harapan ko na siya, wala na parang tulala ka na. Hindi mo na masabi kung ano yung sasabihin mo, pero ang akala niya initially kahapon, pinapabless ko yung inaabot ko. Tapos nag-sign of the cross siya ng maliliit na 3 beses. Nung narinig niya na for you, parang nagulat siya na yung reaction niya talagang gulat na gulat Para siya. sa akin? Para sa akin? Sa akin ba yan? Tapos inabot niya. Ibang klaseng Ibang klaseng karanasan. Kasi biruin mo, di ba? Sabi mo nga, ilang beses mo siya nakita sa personal, pero yun lang yung pagkakataon na talagang nakalapit ka. At yun nga, doon sa pagkakataon na yun, kahit sobrang higpit, sabihin natin sobrang higpit ng seguridad, nung dumating si Pope Francis, biglang lumambot yung mga yun at nagkaway na rin sila. Kaya nakatakas na ako. Oo nga, iba't ibang karanasan talaga ng kanilang encounters with Pope Francis. At ito, nakikita natin yung dami ng tao at sa Apostolic Nunciature, napakarami pa rin na nag-aabang at naroon si Bam Alegre. Bam, kamusta kayo dyan? Pia Jiggy, mabilis ang galaw ng motorcade at nakaliko na siya rito sa Taft Avenue. Ang Nunciature, nakarating na rito ang Papa at naging mainit ang pagtanggap dito kahit na basang-basa lahat na naghihintay at sobrang jam-pack, siksikan pero festive pa rin ang kanilang spirits sa pagdaan ng Santo Papa. Medyo naglinger siya ng kaunti dito sa may mismong intersection at kinawayan niya lahat ng mga matyagang naghintay sa kanya. At ayun nga, nandito na yung buntot ng papal convoy at papasok na rin yung mismong papal Pope Mobile papasok sa Nunciature. Balik sa inyo, Pia and Jiggy. Alright, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. At actually, siguro, Jiggy, yung iba dyan, yung mula kaninang umaga pa nag-aabang. Kasi pag nakahanap ka na ng pwesto, hindi mo na ibibigay sa iba yun. At mahirap umalis, mahirap na rin bumalik. Samantala, alamin po natin ang Matagumpay na naidaos ang concluding mass ni Pope Francis sa Quirino Grandstand na dinaluhan ng milyon-milyong Katoliko. Sa gitna ng malamig na panahon at pagulan, ipinaramdam ng mga Pinoy ang kanilang mainit na pagmamahal sa Santo Papa. Mula sa Maynila, nakatutok live si Joseph Moore. Joseph. Sige, Pia, kahit nga umuulan ay fiesta ang isinalubong ng mga Pilipinong dumalo sa concluding mass para nitong si Pope Francis. At sa kanyang humili, isang hamon ang iniwan ng Santo Papa bago siya umalis papuntang Roma bukas. Pagpasok sa elevated grass area ng Quirino Grandstand ay sinalubong itong si Pope Francis na masigabo at mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Kasabay ng tugtog ng Sinulog Festival, ipinakita ng mga Pilipino ang mga tangan nilang mga Santo Niño. Ngayong araw din kasi ang fiesta ng Santo Niño de Cebu at itong misa na ginawa ni Pope Francis sa isang Santo Niño Mass. Ilang beses tumigil ang Pope Mobile ng Santo Papa para basbasan ang ilang bata at may sakit. At sa kanyang homily, bago siya magsimula ng kanyang homily ay naubo ng konti itong Santo Papa at sa wikang Ingles din niya sinabi ang kanyang homily at hindi sa wikang Espanyol tulad ng ginawa niya ng mga nakaraang araw. Sa kanyang sermon ay sinabi ng Santo Papa na ang Santo Niño ang pumuprotekta o nagtatanggol sa Pilipinas. Huwag daw natin kakalimutang anak tayo ng Diyos at kahit ay minsan ay gusto na nating sumuko dahil sa nakikita nating kahirapan, kawalan ng at saka siyang korupsyon. Ingatan din daw natin ang ating mga kabataan para hindi sila manakawan ng pag-asa at mapabayaan na lamang sa kalsada. Manalig daw tayo sa plano ng Diyos para sa atin
At dagdag pa ng Santo Padre sa kanyang homily ay sa huli ay pinagbigay alaga ng Santo Papa ang Pilipinas kay Jesus na dumating raw sa lupa bilang si Santo Niño. Sa pagtatapos ng Misa Jiggy Pia ay dumaan ulit siya doon sa gitna ng grass area ng Quirino Grandstand at napansin natin na mas mabagal na ito para magkaroon ng pagkakataon, bagaman huling pagkakataon na personal na makaengkwentro, itong si Pope Francis ay napagbigyan naman yung maraming Pilipino na dumalo sa kanyang misa. Sa kanyang pasasalamat, sinabi nitong si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na ang pagbisita nitong si Pope Francis sa Pilipinas ay typhoon-proof sa kabila nga ng mga nangyaring aberya sa kanyang mga biyahe tulad na lamang ng mga pag-ulan sa kanyang mga public events. Pinasalamatan din ni Lingayen Archbishop Soc Villegas ang Santo Papa. Sabi, "You are the sunshine of the Filipino." Jiggy Pia. Maraming salamat, Joseph Moro. Sa pagkikipagkita ng Santo Papa sa mga kabataan sa UST, ilang mensahe ang kanyang iniwan. Kabilang na riyan ang payo niyang matuto ang kabataang umiyak para sa kanilang kapwa at maging bukas sa pagtulong sa iba. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pasado alas 9 ng umaga, dumating sa University of Santo Tomas si Pope Francis para sa kanyang maikling pakikipagkita sa mga lider ng iba't ibang relihiyon at maging academicians. Naganap ito sa makasaysayang Arch of the Centuries ng UST. Ang pagtatagpo ng mga religious leaders sumisimbolo sa isinusulong ni Pope Francis na magandang samahan ng mga magkakaiba ang pananampalataya. Nasundan ito ng motorcade sa paligid ng campus. Dito, ilang bata ang iniabot sa Santo Papa para basbasan. Tumuloy ang Pope Mobile sa UST Grandstand kung saan naman nagtipon ang hindi bababa sa 24,000 kabataan. Sa meeting with the youth, nagsalita ang batang si Glyzel Palomar, isang dating batang lansangan sa harap ng Santo Papa. Sa kanyang murang edad, tila ba napakabigat ng pinagdadaanan nito. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata, at bakit kaunti lang ang mga tao tumutulong sa amin? Matapos magsalita, pinalapit siya ng Santo Papa kasama ang isa pang dating batang lansangan na si Junchura at mahigpit silang yumakap kay Pope Francis. Nang magbigay ang Santo Papa ng mensahe sa kabataan, binanggit niya ang anyay napakahirap na tanong ni Glyzel. Que no tiene respuesta. Look out for this fact today. She, Gaziel, is the only one who has put a question for which there is no answer. The great question of why so many children suffer, she did this crying. And the response that we can make today is, Es aprender a llorar. let us learn, really learn how to weep. Payo niya sa mga kabataan, matutong umiyak para sa kanilang kapwa. Turo rin ng Santo Papa sa mga kabataan, maging bukas sa tulong ng iba. Aprender a mendigar. To learn how to beg. To learn how to receive with humility. To learn to be evangelized by the poor. Nagpahatid din ng pakikiramay ang Santo Papa sa kababayan nating binawian ng buhay matapos ang misa sa Tacloban City kahapon. Pinangunahan din niya ang pagdarasal para kay Cristel at kanyang naiwang magulang. Nagsalita rin sa harap ng Papa si Ricky Bacolor, isang volunteer sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, at Leandro Santos, civil law student ng UST.
Sa pagtatapos ng Meeting with the Youth, todo bigay sa pagkanta ang mga kabataan para sa kanilang one and only Lolo Kiko. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kabilang sa mga nakipagsiksikan sa University of Santo Tomas ay ang isang ina dalang kanyang sanggol na may sakit sa puso. Maswerte silang nakapag-abot ng mensahe ng pasasalamat at nabasbasan pa ni Pope Francis. Nakatutok si June Veneracion. Sa mga eksenang gaya nito, pinakaapektado, mga may sakit at mga nanghihina. Kaya swerte si Mrs. Allen Corpus dahil nadala niya sa ligtas sa lugar ang 9 na buwang gulang na anak na si Dylan Matthew, nakakasailalim lang sa operasyon dahil sa kanyang complex heart problem. Hawak pa ng kanyang ina ang litrato ng bago at matapos operahan si Baby Dylan. Pero habang may programa sa loob ng UST si Pope Francis, nasa labas naman ang mag-inang Allen at Dylan. Nakiusap ang ina sa mga bantay na sana'y payagan pa sila makapasok dahil may gusto siyang iabot kay Pope Francis. Pinayagan siya at mas maswerte pa dahil nakalapit silang mag-ina sa Santo Papa nung paalis na ito sa UST. Naiabot ng ina ang litrato ng anak at ang sulat na walang hinihingi kundi pawang pasasalamat. Gusto ko lang po magpasalamat kaya inabot ko po yung picture niya na may before and after. So okay na po siya ngayon. Thank you po yun. Thank you. Opo, pasasalamat lang po. Sana po mabasa niya. Ano nakalagay? Ano na? Kumaalala niyo? Nagpapasalamat lang po kami kasi pinigyan ng pangalawang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Kasi sa 5 inoperahan ko, siya lang po yung nabuhay sa Philippine Heart Center po. Oktubre ng taong ito nang sumailalim sa maselang operasyon ang kanyang anak. Kaya para sa kanya, himala ang nangyari sa bunso. Yun daw ang nagtulak sa kanya para magpursiging makita ng malapitan ang Santo Papa. Ano yung nag-scope ka lang talaga? Opo, kaya bumaba po ako doon kahit muntik na kami madulas nung ano. Nahawakan mo siya? Nahawakan po siya sa noo. Matapos masaksihan ng mga tao na binasbasan ng Santo Papa si Baby Dylan, pinagkaguluhan na siya. Lahat gusto siyang mahawakan at mahalikan. Hindi ba nila nahawakan ng Santo Papa? Pero sa pamamagitan raw ni Dylan, para na rin itong nagkatotoo. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, binayo ng malalakas na ulan at hangin dala ng Bagyong Amang ang ilang bahagi ng Bicol Region. Umabot na hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng Albay Province. Mahigit 3,000 pamilya na ang sapilitang pinalikas dahil sa banta ng lahar. Sa Bulan, Sorsogon, nagmistulang ilog ang ilang kalsada. Kitang-kita rin sa kuha ni US Cooper Danilo Trindad ang lakas ng hangin at ulan sa gitna ng kanyang pagmamaneho. Ayon sa Pag-asa, bahagyang humina ang Bagyong Amang matapos itong mag-landfall ng 3 beses sa ating bansa. Huli nila itong namataan 35 kilometers dyan sa may Hilagang Kanluran ng Daet, Camarines Norte. Humina na po ito sa 65 kilometers per hour ang dalang hangin itong malapit sa gitna at may bugsong aabot pa sa 80 kilometers per hour. Kikilos ito pa Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Base sa forecast track ng ahensya, mababa na ang tsansa nitong bagyong si Amang na mag-landfall dyan sa may Aurora, Isabela area at inaasahan nakikilos na ito pahilagang silangan simula bukas ng hapon, posible papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakataas pa rin ang public storm warning signal number 2 sa mga probinsya ng Camarines Norte, Northern Quezon Province, kabilang ang Polillo Island at Aurora. Bukod sa malakas na ulan at hangin, posible rin ang storm surge na aabot sa 2 metro. Signal number 1 naman sa Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Quezon, Marinduque, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, Isabela at dyan sa Metro Manila. Maging I am ready po sa flash flood at landslide dahil sa malalakas na ulan at hangin. Nagbabala rin ang Pag-asa sa mataas na alon sa karagatan na posibleng umabot ng 5 metro. Nananatili ring delikadong pumalaot sa lahat ng seaboards ng buong Luzon at kasama na ang eastern seaboard ng Samar Province. Sa datos ng The Weather Company, magpapatuloy ang maulang panahon dyan sa may Cordillera at Cagayan Region, kasama na ang eastern section ng Calabarzon. Magiging mas maaliwalas naman sa iba pang lugar sa Luzon hanggang dyan sa Visayas at sa Mindanao, posible pa rin ang thunderstorm lalo na sa hapon.
At sa Metro Manila, bukas po may tsansa, although mabababa lamang, ng mahihinang pagulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Magbabalik po ang 24 oras weekend. Nagkatulakan sa sobrang siksikan kanina bago ang misa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. At nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz? Pagpapala yung mababakas mo sa mga mukha ng napakaraming mga tao na dumalo dito sa concluding mass na pinangunahan ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. But at the same time, magkahalong lungkot at saya yung kanilang nararamdaman. Saya dahil sa blessing ng kanyang presence, pero lungkot dahil mamimiss daw nila si Pope Francis dahil nakatakda na itong bumalik sa Vatican bukas. Pero mga tao halata sinesavor ang moment na narito siya, lalo na nang pinilit pa niyang umikot uli sa mga tao sa kabila ng malakas na ulan at napakapala din natin na talagang ang lapit lang niya sa kinaroroonan natin. Pero Pia, gaya nga ng sinabi mo, bago pa nakarating dito ang Santo Papa, nagkaroon pa ng aberya sa may Gate 1 ng Quirino Grandstand nang magka-stampede umano sa unang bugso ng pagpapapasok ng mga marshals sa napakaraming mga taong nag-aabang na dito sa Quirino Grandstand. Ayan pong mga pinapakita natin. Yung inabutan nating mga na-fracture, yung kanilang paa, nagkasugat, nagkagalos, nagkapasa, and meron ding mga nahilo, nahimatay at nag-collapse. Pero itong mga dinanas daw nila na hirap, konting sacrifice lamang daw dahil once in a lifetime lang nilang makikita si Pope Francis. At palis na ang Santo Papa, pero dala nila ang hamon na palalimin pa ang pananampalataya at ibahagi ang paghahatid ng pag-asa sa ating kapwa. Pia? Maraming salamat, Mariz Umali. Nanawagan si Pope Francis sa mga Kristiyano sa buong mundo na hanapin at paglingkuran ang lahat ng mga nangangailangan. Sinabi ito ng Santo Papa sa kanyang tweet na nasa wikang Filipino. Tinweet yan gamit ang @Pontifex na Twitter account ng Santo Papa pagkatapos ng kanyang aktibidad sa University of Santo Tomas kanina. Bago ito, nag-tweet din ang Santo Papa na ang kahabagan ng Diyos ang kanyang sakripisyo ay nagbibigay saysay at halaga sa lahat ng ating paghihirap. Mga kapuso, para sa iba pang balita, maglago lang sa aming website. At patuloy pong tumutok sa GMA News para sa mga update sa pagbisita sa bansa ni Pope Francis. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Kanghel. Ako si Jiggy Manica, dito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.